Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Romans chapter 15, verse 13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Peace and joy. Yan po ang mensahe ng Pasko. Bakit ba ang tao sabik sa peace and joy? Alam niyo po ba, ang Diyos po ay nangangako na kung tayo po ay na kay Kristo Jesus, tataglayin natin itong genuine peace and joy. Now, i-define natin kung ano po yung peace na ino-offer ng Panginoon sa mga nanalig sa kanyang anak na si Jesus. Sabi sa John chapter 14 verse 27, "Peace I leave you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." So anong klaseng kapayapaan daw po yung ibinibigay ng Panginoon? Ang sabi diyan, not as the world gives. Hindi po ito yung kapayapaang masusumpungan natin sa sanlibutan. Kasi bakit iba yung kapayapaan na mula sa Diyos? Kasi it releases us from feeling troubled and from fear. Aalisin daw sa atin yung takot. Ano po yung mga pangamba natin sa buhay. At yung kinatatakutan po natin sa buhay. Ano po? At ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 7, yung kapayapaan na yan, it transcends all understanding. Hindi kayang maipaliwanag ng ating isipan. At babantayan nito ang ating puso, ano po, at isipan. At sabi ng Isaiah 26 verse 3, yan po yung tinatawag na perfect peace. Kaya alam niyo po, may ino-offer po ang mundo na peace, pero iba po ang ino-offer ng Diyos na peace. Yan po yung tinatawag na perfect peace. Ano naman yung kagalakan? Sabi sa John chapter 15 verse 11, "I have told you this so that my joy may be in you, so that your joy may be complete." Ito binabanggit po yung joy ng Panginoon kumpleto. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 4, sabi ni Apostle Paul, "In all our troubles, my joy knows no bound." So, ibig sabihin, hindi masukat yung kanyang kagalakan sa kanyang puso. No? Walang limit yung joy na yan. Ano po, nag-uumapaw. Kaya ang description sa 1 Peter chapter 1 verse 8, "We are filled with an inexpressible and glorious joy." So, pansinin niyo po, no? Inexpressible and glorious joy. Punong-puno tayo, ano po, ng kagalakan. At yung kagalakan na yan, kahit hindi yan maingay, ano po, o sabihin na natin, katulad nung kagalakan na nasa sanlibutan, ano po, ay iba po yan, nasa puso po natin yan, ano po, hindi natin maipaliwanag, kasi yan, kagalakan na yan, ay nagmumula sa Diyos, ano po. Dito maintindihan natin, yan pala ay pinangako ng Panginoon. Ano po? Peace and joy. Kaya ang malaking tanong na lamang, meron ba tayo niyan, mga Kristiyano? Tinataglay ba natin yan sa ating buhay? Yung tinatawag na genuine peace and joy. Kanina po dun sa Romans chapter 15 verse 13, mapapansin ninyo, yan ay isang panalangin para sa mga believers na taglayin daw po natin yung peace and joy sa ating buhay. Bakit? Kasi alam niyo po, kinasasabikan po ng tao na makaranas po ng totoong peace and joy. Kaya pansinin niyo, pag Pasko, ano po, gustong-gusto natin magpahinga. Gustong-gusto natin mag-holiday, ika nga, ano po, magbakasyon. Gustong-gusto natin mag-party, ano po, makasama yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kasi hinahanap natin yung peace and joy dito po sa sanlibutan. Pero alam niyo po, kung tayo po ay na kay Kristo Jesus, ang mararanasan po natin perfect peace and complete joy. Ano po, hindi po yan nakasalalay sa mga events tuwing araw ng Pasko. Mapapansin niyo po, sa Mark chapter 4 verse 16 hanggang 19, ano po, ang ilang mga katotohanan na dapat bantayan po natin para ma-experience natin ito tinatawag na peace and joy. Alam niyo po, si Satanas, ang agenda niya nakawin po ang ating peace and joy. Ano po, sa pamamagitan ng mga persecutions and worries of life.
So, pansinin nyo, pag marami kayong mga problema sa buhay, alalahanin, at the same time, nararanasan ninyo yung iba't ibang persecution sa buhay, madali pong mawala ang peace and joy. Ngayon, pagka nawala na po yung peace and joy sa ating puso, mapapansin nyo, si Satan mag-o-offer po yan ng substitute. At ang substitute na ino-offer niya, yung tinatawag na deceitfulness of wealth and desires for other things. Ano po yun ang sinasabi ng Mark chapter 4, verse 19. Alam niyo po, maraming tao nagsasuggest ng ganyan eh. Sabihin nila, pagka may pera ka, pagka marangya ang buhay mo, yun ang totoong kagalakan at kapayapaan. Pero marami po ang na-frustrate kasi nga po hinahanap nila ang peace and joy sa maling direksyon. Malaking tanong, bakit yung mga unang Kristiyano, taglay-taglay nila yung peace and joy sa kanilang buhay? Meron din silang mga pinagdadaan ng troubles, worries of life, and persecutions. Kaya lang bakit sila ay meron palaging peace and joy kung mababasa nyo sa Book of Acts. Kasi po unang-una, totoo sa kanila ang Holy Spirit. Kailangan po maging makatotohanan sa atin ang Holy Spirit kasi ang genuine peace and joy nanggagaling po yan from within. Hindi po sa mga material na bagay. Yan ang sinasabi ng Galatians chapter 5 verses 22 at Romans chapter 14 verse 17. Gift ng Holy Spirit yan. Fruit ng Holy Spirit sa ating buhay, yung peace and joy. Ang tanong, puspos ka ba ng Espiritu? Kasi ang Holy Spirit lamang ang makapagbibigay ng genuine peace and complete joy sa ating buhay. Pangalawa, yung salita ng Diyos, pinanampalatayanan nila, yung pong sinasabi ng Romans chapter 15, verse 13, punong-puno sila ng pag-asa. Totoo sa kanila ang salita ng Diyos. Gaano katotoo sa iyo ang salita ng Diyos, kapatid? Kasi napakahalaga po niyan. Sabi ng Biblia sa Isaiah 54 verses 13 hanggang 14, dapat po tayo maturuan ng Panginoon at ma-establish sa righteousness para taglayin natin yung totoong kapayapaan. Kaya minsan mas totoo sa atin yung mga material na bagay, doon natin hinahanap yung ating pong kapayapaan at kagalakan. Pero dapat po pala, mas totoo sa atin ang salita ng Diyos upang ma-experience natin itong tinatawag na perfect peace and complete joy. Kaya sa Christian life po, lagi po yan a matter of choice. Kailangan mas pipiliin natin sa buhay na ito na hanapin ang kapayapaan at kagalakan sa salita ng Diyos at hindi po sa sanlibutan. At ang sabi ng Isaiah 26 verse 3, kung tayo po'y steadfast, yung isipan natin maitutuon po natin sa salita ng Diyos, tataglayin natin yung kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. So yan po ang mensahe ng Pasko. Kung tayo nakaugnay na kay Kristo Jesus, ang gift niya sa atin, totoong kapayapaan at kagalakan. Ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.